nabuksan ang inyong mga Biblia o Scripture sa Gawa, Kabanatang 6. Ang mga talata po ay 1 hanggang 7. Please open your Bible in Acts chapter 6, verse 1 to 7. Now, pakinggan po natin at basahin itong salita ng Diyos na ito. Sabi po ng verse 1. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng kasamahan ninyo ng 7 lalaki na kilala sa pagiging mabuti, matalino at kustos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sa tungkuling ito. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at kustos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antokya, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sinay pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Subalit sa umaga pong ito, ay nais kong bigyan nyo ng atensyon ang verse 3 lang po. Verse 3. Now, nais ko po muling basahin ang verse 3. Ang sabi mo rito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at kustos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sa tungkulin ito. So we will concentrate in verse 3. And later on, nais ko po itong expound, itong 2 words na makikita natin dito. So ang ating series theme o series title is Spiritual Arrangement of the Church, the Ministry of Deacons. Ulitin ko, ang spiritual na pagsasaayos ng iglesia, ang ministeryo ng deacons. Last Sunday, tinignan natin ang unang punto ng verse 3 at nakita natin doon yung proseso ng mga deacons, the process of deacons and deaconess. Meron 3 bagay na tinignan tayo na word doon sa verse 3 na ito. Sa proseso ng mga deacons, una, sila'y tunay na anak ng Diyos o na born again. Kaya nakita natin yung word sa verse 3 na mga kapatid or brethren. And then second, nakita natin sila'y kaanib sa iglesia in verse 3. At nakita natin yung mga word na mga kasamahan ninyo. Nakita nyo? Mga kasamahan ninyo. And number 3, sila ay pinili o sinelect in verse 3. Ano yung sabi ng verse 3? Ang sabi ng verse 3 ay pumili kayo. So last Sunday, itong 3 words na ito ang siyang binigyan natin ng pagpapaliwanag kung bakit ito sinabi ni San Lucas na sumulat ng Book of Acts at bakit ganito ang kanyang pananaw patungkol sa pagkasabi ng mga apostles ng ating Panginoong Diyos. At kung ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, because we are always believe and abide sa sola scriptura o word of God alone ang siya nagro-rule sa church. So this is the process kung paano tayo naglalagay at paano tayo maglalagay ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Praise God in this Roman numeral number 1 sa puntos natin ito sa verse 3. Now, magpapatuloy tayo sa verse 3 at ang ikalawang puntos na dapat natin makita rito. Now, this is a very crucial ang katangian ng mga deacon. Now, kapag tinignan natin dito, ano ba ibig sabihin ng katangian? So this is the nature and the character of deacons and deaconess.
Now, pinag-aaralan natin ito hindi upang sukatin natin ang mga pangkasalukuyang kasama natin sa ministeryo ng pagdidikons o deaconess. Pinag-aaralan natin ito upang masigit na masalamin ng bawat isa sa atin kung ano dapat na meron ang mga naglilingkod sa Diyos. At kung hindi ka man kasama sa deacons, and this is related for you, na dapat din makita sa buhay ninyo. So in other words, this is from the Holy Spirit na nag-work out ng mga karakter na ito, o katangiang ito sa ating mga buhay, generally speaking, hindi lamang po ito sa deacons, hindi lamang po ito sa leaders ng church, kundi sa bawat mananampalataya, especially in the first century church, ito ang church ng Jerusalem. Now, nais kong sabihin sa inyo na papauna ko po sa inyo na lahat tayo rito ay matuwid sa harapan ng Diyos because of the Jesus Christ. Because dahil kay Kristo lamang. We are righteous sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. But in reality, we are now under sanctification. Gusto ko po muna ipaunawa sa inyo ron. Ano ibig sabihin ng sanctification? As long as na nandito po tayo sa mundong ito, we are always battle against the sin, against the worldly pleasure, against the enemy. May kalaban po tayo. So, ibig sabihin dito, hindi natin ito pinag-aaralan upang sabihin natin na meron pa akong kulang, disqualified ako sa aking pagiging leaders ng church o ng deacons. No! We are studying this passage upang makita natin sa ating mga sarili na ma-realign natin ang ating mga katangian when it comes to our daily living, especially kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, wag nating sabihin na, nako, ito pala yung kailangan ng mga deacons, ito pala yung kailangan ng leaders, eh hindi naman ako leaders, hindi naman ako deacons, hindi ko din ito kailangan. No! Lahat ng ito ay dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagkataon lang na dito sa passage na ito ay binibigyan ng diin ni San Lucas yung dapat daw pinipili na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? And now, I tell you the truth. Lahat tayo po dito ay uulit-ulitin ko na sinasanctify pa ng ating Panginoong Diyos. Meron kayong weakness, meron akong weakness, and everyday nagagawa natin yung mga minsan nagkakamali tayo. But then, kapag nababasa natin ang salita ng Diyos, kapag pinapailalim natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, sa pamatok ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, at kilos ng banal na Espiritu, ay nagkakaroon tayo sa puso natin ng tinatawag na pagkatanto na mamuhay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, ulitin ko ang katangian ng mga deacons. Now, balik tayo sa verse 3. Nasabi ng verse 3 ay ganito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala. Nakita na natin ito last Sunday. And now we will focus this sa mga words na ito, mga phrases na ito na pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. So nakita nyo, tungkuling ito. Now, una, makikita natin dito yung word na kilala. Nakita niyo po ba yun sa verse 3? Kilala. Ang sabi ng verse 3 ay kilala. Saan? Sa pagiging? Kilala sa pagiging. So tapos, mamaya makikita natin, in-enumerate ni Lucas kung ano yung kilala saan. Now, ang salitang kilala, nagaling po sa Magandang Balita Biblia, subalit sa New International Version ng Bible, who are known. Known, ang nakalagay po. Known. So, yung kilala, sa NIV ay known. Dapat po natin tingnan mabuti ito. Now, in the Greek word, this is from the Greek word ginosko, literally means know or known. Know or known. And literally means to personally, intimately, and experientially know something. So sinasabi ngayon dito ni Luke na sumulat dito nung sinabi niya kilala, ang ibig sabihin po nito, personal. Personal
intimately, ibig sabihin, close na close, meron kayong intimacy sa bawat isa. Yung salitang intimacy po ay close sila. Pangalawa ay experientially, ibig sabihin may karanasan na sa pagkaalam sa mga bagay. So nung sinabi ni Luke at ng mga apostol ito, pinapakita niya rito, yung mga pipiliin daw, dinisplay na nila, pinakita na nila. Yung mga bagay na pagiging isang Kristiyano sa kanilang mga buhay. At yung mga nakakakita sa kanila, na nakakasama nila sa loob ng church, ay personally na-experience sila kung paano nakikisalamuha itong ilalagay nilang ito and later on yung 7 men na nilalagay dito. Makikita natin. So, ibig sabihin, yung salitang known dito, mapakaliwanag na ginagawa na ito nung taong iyon. Kaya nga, makikita natin sa 1 Timothy chapter 3, matagal na sa pananampalataya, yung dapat na inilalagay. So dito, nung sinabi niya na salitang kilala, ang ibig sabihin po dito, itong taong ito na ilalagay sa tungkulin, ay hindi lang siya basta bagong mananampalataya, kundi siya ay matagal na sa pananampalataya at pinuprove ng kanyang uri ng pamumuhay ang kanyang maturity ng pananampalataya. Tawa niyo? So, yun ang ibig sabihin po ng salitang kilala. This is the reason kung bakit sila na ilalagay ay dapat na brethren, mga kapatid. Yun yung sabi ng verse 3, mga kapatid, pumili kayo. Dapat brethren sila. Dapat kapatid sila. In other words, yung salitang brethren, tinignan natin, it is literally means from the same womb. Nakita natin. Galing ito sa iisang bahay bata. Ibig sabihin, when we say brethren, magkadugo sila. Iisa yung kanilang nanay na pinanggalingan. O, yung nakaupo dito sa harapan natin. Ayun, dalawa na yon. Isa lang ang pinagmulan na bahay bata niyan. Di ba? Sino? Yung nanay nila na nasa pangatlong row. Di ba? Doon lahat ng galing yan. Ibig sabihin, iisa sila. So, ang ibig sabihin dito, ang salitang kilala, there are uniformity sa pananampalataya ng mga taong inilalagay sa ministeryo. At dahil iisa sila sa pananampalataya, yung kanilang pagiging common sa pananampalataya nila, nakikita na sa kanilang mga buhay. Kaya, ibig sabihin po, ang salitang ito ay pinakikita na itong mga taong ito na dapat na ilagay ay meron silang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Iisang paniniwala. At sila, of course, ay totoong kabilang sa isang local church. Nakita natin yon. Kaya nga, members among you, pumili kayo sa kalagitnaan ninyo. Hindi natin kailangang mag-hire ng hindi mananampalataya o galing sa ibang church, kundi dapat among you, nasa kalagitnaan ninyo. So, nung sinabi ni Lucas ito, nung sinabi ito ng mga apostol, ang ibig sabihin po dito, kilala. Dinidisplay na niya yung kanyang katangian. Amen po ba? Nakadisplay na, nakikita na. So ngayon, mayroon pong kasunod. Back to verse 3. Ang sabi ron, kilala saan? Sa pagiging, ano daw po yung nakalagay? Masama ba o mabuti? Mabuti. Ang sabi doon ay kilala sa pagiging mabuti. Ayan. So, ibig sabihin, yung bang ilalagay ninyo, meron bang nakikita ang mabuti sa kanya? Hindi naman po sa kasi, siyempre, first century church to early church to ng Jerusalem More or less, nasa 7,000 yung members nila ng, less than 10,000 siguro pag tinignan natin yung mga specific numbers na nilagay doon. Iba-iba yung ugali nito. Di ba? Iba-iba yung ugali nito. So, directly, sinabi kayo ng mga apostol, mapakasimple lang Ang sabi, pumili kayo na kilala sa pagiging mabuti.
So, pag narinig yung salitang pagiging mabuti, may kanya-kanya tayong understanding dito. Tama po ba? At saka explanation. Now, ang salitang pagiging mabuti, tinignan ko po sa ibang translation, yung ang bagong Ambilya. Ang sabi ho doon, nagulat ako, may mabuting pagkatao. Yung pala yung sabihin, nung sinabi naman sa magandang balita Biblia, pagiging mabuti, pero inelaborate ng konti ng ang bagong Ambilya sa translation nila. May mabuting pagkatao. At alam niyo, tinignan ko po sa English version. Ang sabi po doon, good reputation. Pag narinig niyo salitang reputasyon, ano yung nasa isipan ninyo? Good reputation, ibig sabihin, may maganda yung reputasyon niya. Kapag nagsalita siya, sino ang ginagawa niya, di ba? O, yun, yung nakalagay doon. Tapos sa New English Translation, merong ibang translation ang nakalagay, well-attested. Ano ibig sabihin ng well-attested? So, siguro sabing well, mainam, di ba? Ay yung attested, ibig sabihin talagang na nasubukan na. Mainam na nasubukan na. So, nung tinignan ko sa Greek word, ang ganda ho ng pagkasalin. Galing ito sa salitang martureo, na ang kahulugan ay to bear witness, and it is as if their life give testimony or witness to who they really are. Parang pag tinignan nyo, ang hirap agad intindihin, pero ito yung pagkasabi. Ang salita daw po na binanggit dito, to bear witness sa pagdadala ng ng pagpapatutuo, at ito ay kung ano ang uri ng kanyang buhay na nagbibigay ng patutuo o ng witness, pagsaksi kung sino sila. Ibig sabihin, testimony pala. Nakita nyo? Yung pong pagiging mabuti, yung may mabuting pagkatao o good reputation o well-attested, ang ibig sabihin po nito, what is your testimony? Ano yung patutuo mo? Tama po ba? Yun ang sabi rito. Sabi mo rito, to be approved and thus to have a good reputation. To be approved. Ibig sabihin, kung may sablay man siya, hindi 100% na laging sablay. Ibig sabihin, nakikita sa kanyang buhay, mamaya makikita natin, yung prutas ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, especially, one of the fruit of the Holy Spirit, at isa lang po naman ito, love. At yung binanggit na sa mga kasunod ng fruit of the Holy Spirit ng love, adjectives na lang po yun, nagpapakilala na lang kung ano yung nagiging bunga ng pagmamahal na mayroon tayo. So to be approved, and thus to have a good reputation. Now, listen, yung word na pagiging mabuti o mabuting pagkatao, ang ibig sabihin po nito, ginamit po ito sa Hebrew chapter 11 verse 2. Now, open your Bible in Hebrew 11:2. Now, sa Hebrew chapter 11 verse 2, ganito ang pagkasulat ng author ng Book of Hebrew. And for me, the author of Hebrew is no other than Apostle Paul. Hebrew 11:2. Now, ano sabi ng writer sa Hebrew 11:2? Ganito ang sabi. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So yung kanilang pagiging mabuti, yung kanilang pagiging may mabuting pagkatao, o yung kanilang reputation, ang pinaka-motive nila ay ano? Kalugdan sila ng Diyos. Nakita niyo yung verse 2? Ang sabi ng verse 2 ng Hebrew 11, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Now listen, mayroong kinalalaman yung pagiging mabuting tao at saka yung reputation natin sa ating pananampalataya. Naon yung punto natin? So, ibig sabihin, yung pinanggagalingan pala ng mabuting pagkatao natin, yung pinanggagalingan pala ng good reputation natin, ay walang iba kundi yung pananampalataya na mayroon tayo. Naon yung punto? Ulitin ko. Yung mabuting kalooban, mabuting pagkatao natin, yung reputasyon natin, ito yung
reputasyon natin, may pinanggagalingan siya sa Hebrew 11:2. At ang pinanggagalingan niya ay ano? Yung faith, yung pananampalataya. Pananampalataya saan? Sa Diyos. Kaya kung inyong makikita, nung sinabi ito ng Book of Hebrew, binigay niya yung mga tao na mabuti ang kanilang patutuo at reputasyon sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pamumuhay, at hindi nag-compromise sa mga mali. At naging mababa ang loob, alang-alang sa Panginoon. Nakita niyo yun? Now listen. Sa verse 3, ang sabi, dahil sa pananalig sa Diyos. Nakita niyo sa Hebrew 11:3, dahil sa pananalig sa Diyos. Tapos pagdating ng verse 4, si Abel, na naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. So, makikita natin, kay Cain at kay Abel, sino yung may mabuting reputasyon at saka mabuting pagkatao? Si Cain ba o si Abel? Si Abel po. Bakit? Si Cain, may bad reputation siya. Wala siyang mabuting pagkatao. Bakit? Pinatay niya. Pero bago niya pinatay, alam niyo yung dahilan? Nainggit. Kaya delikado yung naiinggit. Nung nainggit, pinatay niya ngayon si Abel. Pinatay ni Cain si Abel. So ano yung makikita natin dito? Dinire-diretso ito ng author, pagdating sa verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch. Dinuktong yan. Tapos pagdating ng verse 7, dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Nakita niyo? Noong panahon ni Noe, wawalo na lang sila na namumuhay ng matuwid. Lahat ng tao namumuhay sa kasalanan. Sino yung mayroong mabuting patutuo sa harapan ng Diyos? Si Noe. The rest of the people sa panahon nila, tingin ng Diyos unrighteous, makasalanan. Kaya nga nung pinabaha, ilan lang ho ang naligtas? 8. Lahat ng tao pinarusahan because of their wickedness and sin. So doon makikita ho natin yon. Pagdating ng verse 8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham. Nakita nyo? Because of his faith, talagang tumalima si Abraham. Hindi lang po yon. Pagdating po ng verse 9, tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob. And then, pinagpatuloy na yung mga tao sa lumang tipan. Now, listen. Ang ibig sabihin po pala ng may mabuting pagkatao o good reputation, sila yung mga tao na namumuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi sila yung tao na kapag mayroong pong agos na ganito, follow the flow lang. Sila yung mga taong, hindi sila yung mga taong follow the flow. Itong mga taong ito, against the flow. Kapag mali, yung agos, hindi sila sumasama. Sila ay patuloy na lumalaban doon sa agos na yun dahil sa katotohanan. Na kung ating titingnan, may kinalalaman po ang pananampalataya natin sa uri ng ating pamumuhay. At sa uri ng ating pamumuhay na ito, mga kapatid, dito nakikita, if we are living, saan? Sa liwanag. Kung tayo ay namumuhay sa kadiliman, kung tayo ay nagiging asin, o kung tayo ay hindi nagiging asin. Now, listen in Matthew chapter 5. Now, listen in Matthew chapter 5. Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang uri ng buhay ng isang tao, ay dapat makita sa kanya itong Matthew chapter 5, ang talata po ay 13. Matthew 5:13. Ang sabi po rito ni Jesus na sinulat ni Matthew, kayo'y asin na sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng tao. Now listen in verse 14. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip daw po, ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa
bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na sa langit. If you notice, you are the light. You are the salt. And what is the purpose of light? To expose those who are living in the darkness. Bakit tayo tinatawag na asin? Upang malasahan nila sa buhay natin ang isang pagiging isang totoong Kristiyano. And this is all about our testimony as a followers or as a Christian sa ating pong mga buhay. Now, intentionally binanggit ko ito. Dahil kung makikita natin, ang mga author ng Hebrew chapter 11 and even si Matthew na nagsabi sa chapter 5 ay nagpapakita lang dito, nagsasalarawan na ang salitang may mabuting pagkatao ay magkakaroon sila ng tinatawag na gain approval. Ano yung approval? Pag sinabing approval, ina-approve. Tinetest, sinasang-ayunan sila. Nakuha nyo? Pansinin nyo po, if your testimony is good, there are people who listen to you. Tama po ba? If you are a liar, no one can hear you. Why? Dahil alam nila na yung testimony mo, paulit-ulit na lang ng kasinungalingan. So, nung sinabi ito, ng Book of Hebrew chapter 11, and even in Matthew chapter 5, the author described na yung salitang martureo o yung may mabuting pagkatao, good reputation, who have gained approval on the basis of their faith. Thus, they were faithful men. Tapat silang tao. Tao niya? If you are a faithful man, you gain approval ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nakuha niya? Pero kung hindi ka faithful sa sinasabi mo, hindi ka faithful sa pananampalataya mo, hindi ka faithful, saan? Sa tinanggap mong tungkulin, sa trabahong mayroon ka, you cannot gain the approval of man. Ako yung punto natin dito. If you are the owner of business, nag-hire ka na 10 empleyado, pero dinadaya ka nila, ano gagawin mo? I-approve mo sila? No, ang gagawin mo sa kanila, dahil kung nakita mo talaga na they are unfaithful sa talagang trabaho nila, ang gagawin mo, yung reputation nila ay hindi mo tatanggapin. Tama po ba? Ano gagawin mo? Kasi tatanggalin mo sa trabaho, hanap ka ng faithful na i-approve mo dahil alam mo na ginagawa nila yung tama. So sa madaling salita, maliwanag na nung sinabi ng mga apostol, itong Acts chapter 6 verse 3, yung Acts chapter 6 verse 3, maliwanag na ang isa sa karakter na meron dapat ang buong Kristiyano, ang buong mananampalataya, ay meron siyang mabuting kalooban. And of course, if you are leader, mabuting patotoo, ito dapat ang makita sa atin. Now, ultimately, reputation is what other think is true about us. Ano ibig sabihin po nito? Ultimately. Pag sinabing ultimately, ito yung pinaka-ultimatum na ang patotoo, ibig sabihin nito, ano ba ang iniisip ng tao sa iyo? Yun yung reputation. Ang salitang reputation, iniisip mo, ano ba ang iniisip sa akin ng mga kasamahan ko sa loob ng church? Reputation yun. Kaya nga di ko sinasabi mo, pinapangalag, sabi ng iba, anak, ang tagal-tagal kong inalagaan ang aking reputasyon. Tama po ba? Ano ibig sabihin nun? Iniingatan niya yung kanya sarili sa magiging kaisipan at pananaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakuha niyo yung punto natin? That's why the word reputation is what other thing is true about you or me. Isip din ang reputasyon. Kapag sinabi nating reputasyon, pinapangalagaan mo yung iisipin ng mga taong kasama mo o nakakaalam kung sino ka. Ito naman yung isa. While character is what God knows to be true.
about you. Yung katangian naman ay kung ano ang pagkaalam ng Diyos sa iyo na totoo kung sino ka. That's why, yung pagiging pagkakaroon ng mabuting pagkatao, nagsisimula lagi sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung Hebrew chapter 11 verse 3, napakaklaro na itong mga taong ito na binanggit sa Hebrew chapter 11, malinaw na nagsasabi, dito sa aking binasa kanina lamang, na ang sabi ng verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin. Sorry, verse 4. Asan na? Okay. Saan ko tinignan kanina yun? Mukhang na... Hindi pa... Ayan, Hebrew 11.2, sorry. Hebrew 11.2. Ang sabi ron, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, the first thing na dapat natin hiniisip ngayon, pag tinitingnan ba ako ng Diyos, ano yung tingin niya sa akin? That is your character. Amen? Ngayon, may effect po ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Kunwari ako, pastor ako. Magsasalita ako sa inyo, yung sinasabi ko, hindi ko tinutupad. Unang-una, may pananagutan ako sa Diyos. Hindi malulugot yung Diyos sa akin. Tama po ba? Pero kayo, ano kayo magiging kaisipan nyo para sa akin? Ang sabihin nyo, si pastor, sinungaling naman, di naman tinutupad yung sinasabi. Nakita nyo, that is my reputation sa inyo. So, ibig sabihin, maliwanag na ang purpose ng pagkakaroon ng mabuting kalooban. Kung gusto nating maging tama tayo sa paningin ng tao, dapat tama tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So, yun yung sinasabi ngayon ni Apostol ni Luke dito sa mga pipiliin daw. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ito yung point. Ang reputasyon natin ng mga Kristiyano ay yung uri ng ating pamumuhay na nakikita sa atin ng mga kapwa natin Kristiyano sa loob o sa labas ng church. Na kapag ito ay karakter na nag-uugat sa salita ng Diyos, na ikilala tayo ng mga tunay na anak ng Diyos. So, yung karakter mo, hinuhubog ng salita ng Diyos, ni Kristo at ng banal na Espiritu. Yung reputation mo, bunga yon ng iyong kaligtasan, relasyon, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ngayon dito. Na dapat sa lahat ng Kristiyano ito, nang lalong-lalo na yung pipiliin nyo na magiging deacons. Nawa niyo po ito? So, yun yung sinasabi niya. So, si Jesus, tinuro niya ito. Tinuro ito ng ating Panginoong Jesucristo dahil most of the time, yung puso natin ang pinagmumulan ng lahat ng nakikita sa ating mga sarili. Narinig niyo na po ba yung kasabihan? Kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Di naman po dibdib yun puso. Kung ano ang bukang bibig, yun yung laman ng puso niya. At yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Sa Marcos chapter 7, verse 20. Sa punto pong ito, nais kong hilingin, nabuksan ninyo ang inyong scripture sa Lucas 7, 20 to 23. Now, ang sabi ni Jesus ay ganito. Sorry, Marcos po. Marcos 7, 20 to 23. So, ito sabi ni Jesus sa Marcos 7, 20 hanggang 23. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Si Jesus. Marcos 7, 20. Marcos 7, 20. So sabi ko ng verse 20, nagpatuloy siya ng pagsasalita. Si Jesus po yan. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Verse 21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalo niya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Verse 23. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao, isang nagpaparumi sa
So lahat ng ito nanggagaling sa laman ng puso natin. Kaya minsan, we need to control our mouth. Sabi nga ho ni James, yung dila daw natin, kailangan maging itim natin. Ibig sabihin, kontrolin natin. Why? Kasi, alam nyo, most of the dangerous na bahagi ng ating katawan, dila. Sang-ayon po ba kayo? Yun ang sabi ni James sa Santiago. Now listen in the book of James. Ang sabi mo ni Santiago ay ganito. Now, ang sabi ni Santiago, nung kanyang sinusulatan ang mga mananampalataya ay ganito. Now, in chapter 3 ng book of James. Santiago chapter 3, verse 1. Tingnan nyo. Tingnan mo natin sa talatang 3. Tayong lahat ay malimit magkamali. Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Verse 3. Kapag nilagyan ng abukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napupunta saan man nating ibig. Verse 4. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon, saan man ibig ng piloto. Verse 5. Ganyan din, ang ano daw po? Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na paglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Verse 6. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Tapos marami pa pong binanggit. So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat pala ng iniisip natin, lahat ng sasabihin natin, lahat ng gagawin natin, nanggagaling sa laman ng puso natin. Pero sigurado, ilalabas ito ng pananalita natin. Okay, may punto rito. So ngayon, kung ating titingnan, yung reputasyon natin, minsan, mas maraming porsyento na napupulaan tayo ng tao, hindi naman po agad sa gawa eh. Saan po? Sa pananalita. Pare, may utang ka. Bibigay ko. Hindi mo naman binigay. Di ba? Ikaw naman, maniningil ka dahil ikaw sa iyo may pera eh. O kung ano-ano na may sasabihin mo sa may utang sa'yo. Kaya pag tinignan nyo, parehas kayo na merong kasalanan. Di ba? Yun ang sinasabi ni James dito. So, ano yung punto natin ngayon dito? Dapat, ang puso natin, sinasabi ni Jesus Christ, nilinis para lagi nating nakikita si Kristo at ang kanyang kaharian. Tingnan niyo po ang Mateo 5:8. Ito yung dapat nating maintindihan. Kung gusto nating mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos at magkaroon tayo ng reputasyon sa mga taong nakapaligid sa atin, ang sabi ni Jesus Christ, ito, Matthew 5:8. Ano sabi ng verse 8? Ito, Matthew 5:8. Mapalad ang may malinis na puso. Sino yung nakikita nila? Diyos. Sabi lang, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yung bang parang galit na galit ka na dahil yung puso mo, si Kristo yung nananahan, ang Holy Spirit yung nasa iyo, dahil malinis yung puso mo, pinapanahanan ng banal na Espiritu, pinapanahanan ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita mo pa rin sa gitna ng iyong pagiging asar, di ba? Sa gitna ng iyong pagiging aburido, ang makikita mo pa rin si Kristo. At ang posisyon mo pa rin ay si Kristo at ang kanyang kaharian. So the first thing na dapat nating maintindihan, kung gusto nating makita ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, kung gusto nating makita ang Diyos sa ating buhay, kailangan munang maging tama at maayos ang ating mga puso. Kaya ang sabi ng verse 8, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
So in other words, you are always living according to the principle of God's Word. So, ibig sabihin, ito yung dapat palang maintindihan natin. Na if we want to have a good reputation sa anak natin, sa mga asa-asawa ng bawat isa sa atin, sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sa mga tao na kasama natin, and even in our brethren in the church, dapat makita sa buhay natin, sa ating mga sarili, yung puso na ang nagro-rule ay walang iba, kundi si Kristo, ang salita niya at ang banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin. And then makikita sa buhay natin ang mabuting patotoo o good reputation. So, I'm not telling itong mga bagay na ito because perfecto ako. No, ang dami ko pong kapalpakan sa buhay ko. Ganon din po kayo. Marahil kayong kapalpakan sa buhay nyo. Pero pinapakita ito sa atin ng salita ng Diyos upang ma-remind tayo sa ating mga sarili ngayon na kailangan nating maintindihan na dala-dala natin sa ating mga sarili ngayon ay walang iba kundi si Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba? If you are believers, if you are disciple of Jesus Christ, if you are called yourself born again, member of one church, you always bear the name of Jesus sa iyong buhay. Amen po ba? Now, ito yung gustong ipakita po sa ating mga kapatid. Kilala sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Kilala na maayos ang kanyang reputasyon. At ito ay nagpapakita na nagmumula ito. Saan po ito nagmumula? Nagmumula ito mula po sa relasyon natin kay Kristo. And then, balik tayo sa Gawa chapter 6 verse 3. So nakita natin yung dito, yung salitang verse 3, na salitang may mabuting patotoo, mabuting pagkatao. Ano yung kasunod ng verse 3? Ang sabi nito, matalino. Matalino. Ibig sabihin, kailangan ba ng lahat ng tao ng knowledge o ng katalinuhan? Kailangan ng lahat ng tao. O, isipin nyo. Ba't yung anak nyo, kabata-bata, dinadala nyo sa kinder? Bakit po? Para matuto. Tama po ba? Bakit yung tinuturoan sumulat? Para maging matalino. Bakit yung tinuturoan magbilang? Para maging matalino. Bakit tinuturoan mo mag-English? Para maging matalino. Lahat ng tao kailangan ng talino at karunungan. Tama po ba? Pag hindi ka marunong bumasa, ano nangyayari sa'yo? Maliling lang ka. Kapag hindi ka marunong bumilang, madadaya ka. Pag sinuklihan ka, 100 pera mo, nabili mo lang naman 10 piso, ang sinukli sa'yo 10, hindi ka marunong bumilang, dinadaya ka. So lahat ng tao kailangan ng karunungan. Kaya nga, bata pa lang, pinag-aaral na sa kinder. Now, lalo po sa mga Kristiyano. Ang salitang matalino, ang ibig sabihin po nito, wisdom. Mamaya makikita nyo, magkaiba pala yung knowledge at saka wisdom. Parehas na po ba yun? Knowledge at saka wisdom? So yung salitang matalino o wisdom, dito galing ang salitang Sophia. Kaya kapag pinangalanan niyo yung anak nyo, huwag niyo sasabihin, Sophia, napaka-bobo naman. Pinangalanan mo pa na Sophia, bobo naman pala. Di ba? Parang Jesus no? Pinangalanan ng Jesus, tapos binura ng nanay. Ang pangit, di ba? Kaya po kayo magpapangalan ng ganon. Sophia, tinuturuan mo. Meron kasi ako napanood sa Facebook Sophia, alam mo ba? Kaya kita pinangalanan ng Sophia para maging matalino ka, pero kabiyo-biyo. So, eto po. Ang salitang Sophia, dito galing yung salitang Sophia, yung wisdom o matalino. Means, ang kahulugan po nito, man who are controlled by the ability to judge correctly and to follow the best course of action based on knowledge and understanding. So, yun yung wisdom. So, ang sinasabi ko rito, ito yung tao na mayroong control sa pamamagitan ng kanyang kakayanan
na hatulan ng tama at sumunod sa pinaka-mainam na gawa base sa kanyang karunungan at pag-unawa. So yung wisdom, yun yung desisyon natin. Okay na? Yung wisdom, yun yung desisyon natin. Yung knowledge, yun yung sinusunod natin. Amen po ba? Kapag meron kang knowledge, yun yung magiging resulta ng desisyon mo. Yun yung wisdom. Kaya yung wisdom, aplikasyon siya ng knowledge. Amen po ba? So, nakuha niyo po ba? Kaya kapag wala kang knowledge, wala kang magiging tamang desisyon. Nakuha niyo po punto? Ngayon, sa puntong ito, kung bakit sinabi ni Luke na matalino, kailangan na ang leader ay meron siyang knowledge upang makapagdesisyon siya ng tama sa mga magiging desisyon sa kapakinabangan sa loob ng church. Kanya? So, ulitin natin. Ang knowledge, yan yung karunungan. Ang wisdom, yan yung paglalapat natin sa karunungan na meron tayo. Kaya yung wisdom, discernment siya. Pag sinabing discernment, nalalaman mo na mali ito at ito yung tama. Bakit? Kasi nga meron kang knowledge. Kanya? Kapag wala kang knowledge, puro wisdom lang, sablay lagi ang mga nagiging aplikasyon mo sa buhay. Kaya na sinabi ngayon ni Luke na dapat maging matalino kayo. Now, the word wisdom o Sophia also emphasize understanding of ultimate things such as life and death, God and man, righteousness and sin, heaven and hell, eternity and time. So, ang ibig sabihin po pala, kapag meron kang wisdom, kaya mo. Kapag ka-leader ka ng church, pag Kristiyano ka, ano ba yung hell? Ano ba yung heaven? Alam mo yung pagkakaiba nila. Kaya kapag ka pinag-aralan yung salitang, ano ba yung sin? Ano ba yung righteousness? Dapat naiintindihan mo, ano ba yung heaven? Ano ba yung hell? Ano ba yung walang hanggan? Ano ba yung oras? Lahat kasi ng ito may kinalalaman sa buhay pananampalataya natin. Now listen, kung wala kang knowledge sa Word of God, kung wala kang knowledge sa Word of God, makinig po kayo, malalaman mo ba yung heaven at saka hell? Hindi. Nakuha niyo yung punto. Kapag hindi ka knowledgeable sa Word of God, malalaman mo ba yung sin at saka righteousness? Hindi rin. So kaya ngayon, alam mo yung mali, hindi mo ginagawa, dahil may wisdom na ina-apply ka sa knowledge na meron ka. At yun ay nanggagaling sa salita ng Diyos. So mga kapatid, ang ibig sabihin po, ang pinaka-knowledge dapat na pinagmumulan ng isang Kristiyano o leader sa church ay wala pong iba kundi ang Biblia. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Verse 16, lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutwid sa likod gawain, sa pag-akay sa matwid na pamumuhay, upang nang sa ganon, ang lingkod ng Diyos ay kasunod, maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yung mabubuting gawain, this is your wisdom. Saan siya nagmumula? Sa knowledge mo sa Scripture. Kung alam mong ligtas ka ngayon, i-apply mo ito sa wisdom na mayroon ka. Mabuhay ka ng tama. Kaya nga magkaiba yung tao, sasabihin nila, takot naman ako sa Diyos, may takot ako sa Diyos. Kasi nga, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi alam ang Biblia, ano gagawin? Yung buhay. Wala akong kabanalan. Kasi nga, walang wisdom. Now, sinasabi ni James, dinefine ito ni James, yung wisdom. Ano ba yung wisdom? Buksan natin Santiago 3:17-18. Santiago 3:17 and 18. So ganito ang sabi ni Santiago ng Word of God. Santiago 3:17 and 18. Nakita nyo? Santiago chapter 3, verse 17 and 18. Ngunit, alam niyo ba na may karunungan galing sa Diyos, may karunungan galing sa diablo? O, ito yung define ni James. Pakinggan niyo po.
Sabi rito, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Wisdom eh. Di ba? Ano yung kasunod? Siya'y may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang hinasip ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang tao na may wisdom mula sa Biblia, galing sa Diyos, at meron siyang knowledge sa banal na kasulatan, ang sabing ganon, namumunga yung lahat ng ginagawa niya. Ano ibig sabihin nito? Nakaka-influensya yung uri ng wisdom na ina-apply niya sa kanyang buhay. Nakakahawa. Kaya halimbawa, pansinin niyo, Saint Peter, ano yung ganun to? Flocks together. Kung ano estudyante ka, ang kasama mo, tamad mag-aral, isang araw, tamad ka na rin, baksa kayo pa rin. Nakuha yung punto? Kung ang kasama mo, manginginom, ano mangyayari sa'yo? Eh di ganun ka na rin. Kung kasama mo, sikatera, ganon, maganon, later on, hawa ka na rin doon. Yun ang sinasabi, namumunga. Pero yung wisdom, yung knowledge at wisdom na nagaling sa Diyos, makakahawa ito ng tao. Ibig sabihin, yung testimony mo, nakakahawa. Pero ito ang mali. Kapag ang isang tao may karunungan mula sa diablo, hindi po ako may sabi nito ito ang verse 13. 3:13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Verse 14. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki. At huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Ano sabi ng verse 15? Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan. Saan daw po galing? Kundi mula, ayun, sa diablo at makasinibutan at makalaman. So kapag ang naghahari pala sa puso natin ay ano? Inggit, makasariling hangarin, ano pa, etc., etc., huwag daw natin ipagmayaban. So mga kapatid, if it is true to all believers, it must true also sa mga naglilingkod sa Panginoong Diyos. So ano ang ibig sabihin natin? In the context of Acts chapter 6 verse 3, wisdom should be spiritual and practical. Itong Acts chapter 6 na binabanggit natin sa verse 3, yung wisdom na binabanggit dito, it should be spiritual and practical. Wisdom is the supernaturally enabled ability to use knowledge from God's point of view. Ibig sabihin po, kung meron tayong karunungan, ito ay isang may kakayanan na gamitin yung karunungan mula sa salita ng Diyos. Most of us have knowledge of God's Word, but we need to pray and ask God to apply this knowledge of God from His Scripture by godly wisdom, as James says in James chapter 1, verse 5 to 6. Marami tayong alam na salita ng Diyos pero hindi naman natin na-apply. May problema. Kaya sabi ni James sa Santiago chapter 1, verse 5, now listen in verse 5. Ang sabi niya rito, Santiago 1:5, ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y binibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tumanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So, sabi ni James, kung kulang kayo ng karunungan, ask the Lord, bibigyan niya kayo. And then later on, makikita natin
Sa susunod, yung puspos ng Espiritu Santo. So far, mga kapatid, this is enough for us na ang prinsipyo ng banal na kasulatan para sa ating lahat ngayon ay ito. If you are now in the ministry of deacons, ang Diyos ay nag-expect sa iyo na ikaw dapat ay kilala. Saan? Sa pagiging mabuti, you have a good testimony, at ikaw dapat ay mayroong karunungan from the Word of God. This is not only for the leaders in the church, but also for all the members in the church. Ano? So mga kapatid, gusto nating maintindihan ngayon na mas magiging maayos ang kabuuan ng church kapag ang bawat mananampalataya ay nakakaintindi sa mga turo ng ating apostol. So ano dapat natin gawin? Una, lahat ng nasa deacons, kailangan nating maintindihan na we have a good testimony. Kilala tayo sa pagiging mabuti natin. Kilala tayo sa pagiging matalino natin. Alam niyo, sometimes, we have a wisdom Pero minsan, na-apply natin yung knowledge na yun, na-apply natin, hindi sa maayos na karunungan. Tama? Kailangan. If we are spiritually, sa ating mga buhay, yung knowledge na meron tayo, karunungan na meron tayo, dapat i-apply natin sa ating mga buhay. It's not a matter of mas matalino ko, o mas magaling ako sa'yo, o mas marami akong alam sa'yo, o kaya sasabihin ko, mas matagal akong Kristiyano sa'yo. No! Kahit gaano ka pa katagal na Kristiyano, kahit gaano ka pa katalinong Kristiyano, kahit kailan ka pa naging Kristiyano mula ng pagkabata mo, pero kung ang wisdom o ang karunungan ay hindi mo ina-apply sa buhay mo, merong problema ang karakter at ang attitude mo. I tell you the truth, hindi ka magiging mabuting patotoo. Una, sa harapan ng Diyos, sa mga tao na kasama mo, and ultimately, sa loob ng church. And otherwise, no one can vote you na ikaw ay makasama sa leadership. Amen? Mahirap maglagay sa leadership na may problema sa puso. Mahirap maglagay sa leadership na may problema sa karakter. Mahirap maglagay sa leadership na ang tingin niya puro tama siya. Sabi ko nga ho sa isang pinost ko, most of the problem in the church is unteachable professing member. Ano? Mahirap maglagay sa ministry, mahirap maglagay. Ang pinag-uusapan palagi dito, hindi ang sarili natin, hindi ang pangalan natin. Ang nilalagay lagi dito, ang Diyos na napapapurihan at sa kapakinabangan ng isang simbahan. Sometimes we need to ibaba natin yung mga pangangatwiran natin. Tama po ba? For the sake of unity, for the sake of peace, for the sake na mapapurihan ng Panginoong Diyos. Wala pong masama. So if you are deacons and deaconess sa church na ito, this is for you. And then secondly, sa mga members sa church na ito, please pray for the deacons and deaconess. And then, sana makita sa buhay ng bawat isa sa inyo itong karakter nito. Because in general principle, para sa lahat ng mananampalataya, itong pinag-aaralan natin. May the Lord bless His word sa ating po, mga po. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Nawa po mangusap ito at magbago ng aming mga buhay. Tulungan niyo po na kami ay maging mabuting patotoo sa inyong harapan, sa harapan ng kongregasyong ito at mga taong nakapaligid sa amin. Nawa po ang pananampalataya na mayroong kami ay makita sa buhay namin na ina-apply namin ito, lalong-lalo na sa ministry na mayroong kami. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen.